Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, 200 barko ng China at warship na mataan sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Aabot sa mahigit 20 barkong pandigma ng China ang namataan ang presensya pa rin sa bahagi ng West Philippine Sea, ito ang kinumpirma ni Philippine Navy spokesperson Commodore Roy Vincent Trinidad, sa ginanap na pulong balitaan sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. One time it's difficult to give you the exact number, considering that ang mga barko naman doon ay they constant motion. But if in Mischief Reef, which is an enclosed safe harbor, at any one time somewhere from 15 to 25 warships. We have more maritime militia. As of the last count, broad picture, I would say around 200. And for the Chinese Coast Guard, I think around 10 to 15. But again, this is in Mischief Reef. Every now and then they get deployed all over West Philippine, South China Sea. The moment that they started using the maritime militia, that was when we noticed an escalation in the numbers. But for the warships and the Coast Guard vessels, over the past, I would say, 8 to 10 years, the number has been fairly constant. It's not alarming, it's normal. It's based on the South Sea Fleet, what they could deploy. So a lot of these are under the South Sea Fleet, yung sa gray ships nila. So just like any other Navy, their numbers are also limited based on the operational tempo of repair, training, maintenance. Aniya, batay sa kanilang naging monitoring ay tinatayang nasa 15 hanggang 25 Chinese warships ang nakitang paikot-ikot sa Mischief Reef malapit sa Ayungin Shoal. Bukod dito ay mayroon ding namataang 200 Chinese militia vessels ang nakadeploy sa paligid ng Mischief Reef. Gayunpaman ay hindi pa rin nababahala ang AFP sa presensyang ito ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ito ay sa kadahilanang nananatiling sapat ang mga naval asset ng pamahalaan para magpatrolya at igiit ang soberanya nito sa nasabing karagatan. Paliwanag pa niya, handang gumastos ang AFP para mapanatili ang external security ng Pilipinas at matiyak na malayo ito mula sa anumang tangkang pananakop ng ibang bansa kasunod nito. Muling iginiit ni Trinidad na ang West Philippine Sea ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at hindi nila kailangang humingi ng permiso sa alinmang bansa. Sinabi ng China Coast Guard na nagkaroon umano ng temporary special arrangements para payagan ang Pilipinas, na makapaghatid ng mga supply sa mga sundalong Pilipino na nakaistasyon sa isinadsad na warship na BRP Sierra Madre sa pinagtatalunang Ayungin Shoal. Sa isang statement, sinabi ng Chinese Coast Guard na pinahintulutan umano nila ang kinakailangang mga supply subalit determinado pa rin aniya silang depensahan ang kanilang soberanya, maritime rights at interes sa disputed reef at adjacent waters. Aniya, noong ika-21 ng Enero ng kasalukuyang taon nagsagawa ng resupply mission ang Pilipinas sa pamamagitan ng airdrop sa kauna-unahang pagkakataon sa BRP Sierra Madre, na tinawag ng China na iligal na isinadsad na warship sa naturang isla. Sinabi ng China Coast Guard na kanilang sinundan at minonitor ang sitwasyon real-time, at kanila umanong pingasiwaan at tinugunan ito alinsunod sa batas at mga regulasyon at nagkaroon ng temporary special arrangements para sa Pilipinas, para sa replenish ng kailangang pang-araw-araw na supply ng mga tropa ng Pilipinas sa naturang BRP Sierra Madre, nanindigan ang Armed Forces of the Philippines na hindi kinakailangang humingi ng pahintulot ng Pilipinas sa anumang bansa para magsagawa ng misyon ang tropa ng mga militar sa West Philippine Sea. Ito ang binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines at National Security Council. Kasunod ito ng naging pahayag ng China Coast Guard hinggil sa umano'y temporary special arrangements ng China sa Pilipinas, hinggil sa rotation and resupply mission ng ating bansa sa mga tropang nakabase sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang isang routine activity ang ginagawang rotation and resupply mission ng AFP sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. Ipinunto ni AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla sa hiwalay na pahayag. Armed Forces of the Philippines po, sir, no? Regular mission po natin yan pag-conduct ng ROAR. We keep saying that we really going to provide the morale and welfare needs of our troops. So to include those from LS-57. We do not actually need any permission from any country for us to do so. Actually, ikinagulat nga namin itong statement na ito na nanggaling sa China Coast Guard kasi they were reacting to the resupply mission na ginawa natin. No? Di umano,
meron tayong ginawang resupply mission through the air. No? Of course, I cannot confirm nor deny, I cannot confirm this report no, na dinaan natin through airdrop yung ating resupply mission sa Ayungin Shoal. But what I can say is, wala pong temporary special arrangement. Because according to the statement coming from the Chinese Coast Guard, meron daw pong temporary special arrangement na ibinigay sa atin yung Chinese Coast Guard para magawa natin tong resupply mission na ito. Again, this is a figment of the imagination of the Chinese Coast Guard at wala po itong katotohanan. Yung itungkulin po natin na magdala ng mga kagamitan at supplies sa ating mga tropa sa BRP Sierra Madre, and we do not need to get the permission of anyone, including the Chinese Coast Guard, pag nagdadala po tayo ng supply. Through whatever means, whether it is through ship, by air, kung ano man, we continue to support them and we have the right to do so and we don't need to ask permission from any country. Kung maaalala, kamakailan lang ay nagsagawa ng airdrop mission ang mga tauhan ng AFP Western Command sa Ayungin Shoal, para magpadala ng mga supply ng pagkain sa mga tropa sa BRP Sierra Madre. Ito nga ay matapos na makaranas ng ilang technical difficulties ang barkong Anezame 1, mula sa pinakahuling panghaharas ng China Coast Guard na layunin sanang pigilan ang misyon ng AFP sa West Philippine Sea. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.